Mas maganda talaga pag maaga ka dun sa grocery kasi yun nga, maraming mga nagpa-discount. Banana blueberry muffins. Yan, ang dami po namin kalat kasi prepare ko ng Okay lang yan kasi nagluluto ko. Makalat talaga ako pag ako yung nagluluto. So, ayan, bagong recipe. Nagmadali ako kasi tapos na yung time pala. So, ayan, wait. Dito muna? Narinig mo na dyan. Wait, mainit. Ayun yung sarap po. Yan. Palamigin kayo muna natin. Dito mo lagay. Ano yun? Medyo malambot siya. Gawa ng banana. Ay, nilaglag yung topping. Ang sarap ng topping. Tapos nilagay ko dito yung blueberries na yung XL. Ayan o, sarap. Grabe! Ang sarap na! So, yan, ano po to? Banana blueberry muffins. Masarap din siya. Masabi ko, meron po akong overripe na saging. Tapos, may blueberries pa po akong natira dyan. Kaso nga yan, sabi ko nga XL. So, malalaki siya. Ang ginawa ko, Palamigin ko konti. Kainin ko to. yung ginawa ko, ayun nga, ang blueberries kanina, nilagay ko na siya nung nailagay ko na yung butter dito sa muffin tray, dito sa muffin pan. Ako, ano, para pantay-pantay yung dami ng blueberries kada muffin. Ay, grabe yung sarap. Meron na pang dessert mamaya, di ba? Hindi ko na ipakita kung paano ko siya ginawa. Siguro sa sunod, gagawin ko na lang ng separate na video para dito. First time ko lang po siyang ginawa kasi sabi ko meron akong overripe na bananas, tapos may strawberries, ay, blueberries. Kaya sabi ko, i-try ko. Lagi ako strawberries. Ang papa, ang sarap. Naulit ka na, naunang na ako. Nga, kanina kasi tinry na niya. Hello, grabe. Saktong-sakto. Saktong-sakto po pang kape. Naku, parang ito na yung gusto ko. Parang ito na yung gusto ko muffin. Kesa dun ng strawberry. Ay, yung blueberry lang. Natatawa si Denise. Sabi niya, bakit strawberry na naman? Hala, grabe. Masarap siya. Ayan mga ka-viewers, si Dodong po napakasipag. Anong nakain mo? Yung muffin? Kaya naman nag-video kayo, kaya magsipagsipagan tayo. Na ano lang pala, napilitan lang. Luto kami ngayon ng simpleng ulam lang. Kasi, yung pong nag-birthday ako, tapos si Denise, hindi po kami naghanda at yun nga, sila ni Jason, hindi namin na invite. Kaya kami ngayon nagluto ng, ayan, paborito naming ulam. Kasi sila, ito din po yung gusto nila. Yung munggo na meron siyang ribs. Ayan. Tapos may langka, kasi yun po yung luto namin sa probinsya. Tapos lagyan ko lang to ng spinach. Sarap na yan, medyo may paasim. O, lagyan ko ng konting paasim. Kasi kami po pag nagluto sa probinsya ng munggo, may konting paasim. Dahil meron nga siyang ribs. So, ayan. Tapos meron po akong, ano pala,
May ribs din akong niluluto dito. Ayan, pinapalambot ko. Binabad ko yan kanina. At ibibake ko siya pagka malambot na. So, ayan o. Pinalambot ko na to kanina yung ribs kasama yung munggo. Tapos, ginisa ko lang. Nilagay ko yung langka. Timplahan ko lang siya. Nilagyan ko ng... lalagyan ko pa ng patis. Yung spinach, mamaya pahuli ko na. Alam mo ba, ang sarap magluto pagka may tagahugas. Buti na lang. Makalat ka lang talaga. Makalat kasi ako. Ang dami kong ginamit na, ayun no, hugasin. Focus na lang tayo dito sa niluluto kasi si Dadong may sinasabi. Hindi ko to sarapan. Kapag nagkabahay tayo, May sinasabi ka, Dadong? nagkabahay tayo, yung kitchen Ano? dun sa labas. Lalabas. Gagawa niya ako ng dirty kitchen. Kasi makalat daw ako. Grabe ka. O sige nga, pili na lang. Yung bang maligpit na hindi marunong magluto o yung makalat na magaling magluto? Pili ka. Bakit mo pagpipiliin? Oh, no choice ka na. No choice ka na ba? Lagyan ko na nga to ng patis para masarap. Sarap. Ay, lagyan ko pala ng konting paasim, no? Yes. Sarap yung kasi pasin sa kanya, masarap yun. Ay, yung dried kamyas kaya? Wag na? Sayang yun para sa ano yun eh. May dried kamyas kami, kaso lang, sayang yun para sa isda yun, yung sinaing. Hindi alam mo ma, hindi tayo ng isang kamyas doon sa may fresh. Yung fresh, yung frozen. Frozen. So, ayan po, nilalagyan ko ng konting paasim yung munggo namin. Kasi yun po yung luto namin sa probinsya. Meron siyang langka. Tapos yun nga, may buto-buto. So, para siyang, ano, yung nilaga. Nilaga ba? Para siyang konting, ano, flavor ng sinigang. Pero para sa amin po kasi ganun yung lasa. Masarap. Ay, hindi ko pa nailagay yung spinach. Siguro pag sila magtataka sila bakit may paasin. Pero try nyo ba? Ang sarap. Luto ng mga taga Negros, ganun. Bawat kasi probinsya yung mga May kanya-kanyang pamamaraan ng pagluto, no? Ng gulay. So, sa amin ganun po yung paraan namin ng pagluto ng munggo. Meron din naman yung ginisa lang na ano lang siya. Yung usual na luto din na kagaya sa Maynila. Nagluluto din kami ng ganun. Pero ito sa amin kasi, ito yung luto namin sa probinsya. Yung iba nga ako nagluto ng may noodles ano. Noodles? Ang alam ko, ano lang, lalagyan nila ng, ang tawag doon pa? Sotanghon. Yung iba, yun nga, may sotanghon yung munggo nila. Yung munggo? Ang gulo mo din maghugas ng plato. Ay! Sabi mo lang na ano, pero ikaw magulo ka din maghugas ng plato. Sandali, Anong magulo dyan? Hindi magkasya dyan. Maingay. Ayaw mo lang aminin, maingay ka din magligpit dyan. Diba, nag-away na po. Dagdagan ko lang konting sabaw kasi medyo malapot. Tapos, add ko na yung spinach. Yan, konting pakulo pa. Diba sa atin pag nag-birthday nga, napaka-simple lang, no? Lagpas naman na yung birthday namin. Hindi lang talaga kami kasing naghanda. Kasi wala kami panghanda. Totoo niya, nakakita lang kami ng sale. Oo nga. Ayun po kasi kanina, nakakita kami ng sale na ribs. Yan na yung ulam ni Dadong na pinagmamalaki. Char! Masarap to. Kain mo talaga. Tapos na po tayo magpalambot ng ribs. So, ibibake ko pa. Ano lang to eh, biglaan nga lang, hindi ko siya na ibabad. Supposedly, ano yan, nakababad ng overnight. Mukhang masarap naman, no? Sige lang, itabi-tabi mo lang pa. Pinakulo naman. Oo. Kaya
Hindi na Tsaka kailangan. malambot. Konting bake lang yan. Tsaka i-broil lang para magkakulay. Ayan po yung may bisita po kami. Char! Bisita. Bisita mong makulit. Say hi muna kay Mami La. Hi Mami La. Listen first. Hayaan mo siya maglaro. Nag-enjoy eh. O, say mo na hi ba? Hi Mami La. Say hi Mami La. Mama. Excited. Balik muna tayo. Oo. Totoo na. Sweet. Kailangan ko na. Ito na yung ating pachamba. Oo. Kailangan ko ng patungan. Yun pa yung black dapat. Sakto lang, no? Akyat, Yun, oh. Yan. Sarap niyan. Parang BBQ lang. Diba? Pwede na. Let's eat. Rebs ba, Rebs? Ito natin. Alive! Alive! You see? Ayan, mas maganda tingnan pag bukas yung ilaw. Oh, dadong. Ready to go na yan. Pwede na yan. May pasok pa ang isa. Yes, kain na. Hi! Hi, Mamila! Hi, Tita Joy. Hi, Tita Sabihin Joy. mo, Say hi, Tita hello, Joy. Tita Joy. Hi, Tita Joy. May regalo ka dun kay Tita Joy. Hi, Tita Joy. Sabihin mo. Yay! Hi, TJ. Hi, Happy. How are you? Sige na, kain na tayo. Ayan po, may pa-entry din si Janice, so masarap. Oh, di ba? May pa-siomay at ang pinakamasarap na ano to ito? Chili garlic. Favorite pa naman Chili to ni- garlic Favorite oil. pa naman ni Mike to. Kain na. Ito na yung aming ano. Uy, minadali nga lang yan. Yung aming Sarap yan. munggo. Kain na. Isang kalderong kanin. Hindi, ako naman gusto Mark, ba? kain na, Mark. Sarap. Masarap yan. Gusto ko yung medyo ito sa baba. Yan. Kuhanan ko muna yung takal ni Dadong. Ayan o, gutom na gutom si Dadong. Slight lang. Madalian nga lang yan. Ano lang yan? Courtesy ni Google lang yan. Kasi dapat ano pa yan eh, hindi yan matubig dapat. Diba? Nilalagay kasi dyan pata. Hindi, baka hindi lang tayo na tayo sa Bye-bye! Uy, inantok na! Bye-bye na. Antok na siya. Bye! Tita eh. Bye! Bye-bye, tita. Sige, Pagod na siya. Oh, you sure? pagod na, pagod. Bingbing, ikaw ligpit ka na din. Sweet jacket. Sa spring tsaka summer na tayo mag, ano, banding-banding ulit. Ngayon, ano lang, mabilisan lang. Ring nga, alanganin to eh. Kasi, biriyon niyo po ano ha, magkalapit lang po kaming bahay, pero bihira lang po kami nagkikita-kita ng mga yan. Mga nagkakatamaran sa, ano, yung tatawid lang ng daan. Nako, sa sobrang lamig. Tingnan mo yung itsura ni Clover, oh. Minsan kasi yung... Ang kapal-kapal. Kapal ng suot. Uy, ang ganda-ganda naman baby na yan. Ginamit mo sa may pintura? Hindi, Okay. You will be. Oo. Plastic ko yung piano. Ingat. Bye-bye. Yeah, thank you. Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. So, ayan, Morning mga ka-viewers, ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. So, grabe po yung, pa lang pero mayroon nang sumampa. meron na naman pong siguro na kabanggaan. Ay, ayan nga pala, hindi ko nakita. So, meron po ditong sumampa. Si Dadong. Natawa na lang si Dadong kasi hindi ko siya nakita. Ala, grabe. Ay, grabe.
Kita niyo po yun? Nasa gitna na siya. Ito pa yung isa. Anyari dyan? Ay, bakit ang dami nilang napuntahan sa island? Ano yun? Nadulas? Mga van. Oo nga. So yung mga ka-viewers, kahapon din, dun sa Fort Ave, meron din pong nagkabanggaan naman kasi nasa intersection sila. Tapos, as in, bumangga sa puno yung isa. Kasi siguro, alam mo yun, naka-go itong way namin. Tapos, may nagtitake chance na mag-ride, naliliko. So, ang nangyari, yung isang kabanggaan niya, as in, bumangga sa puno, dun sa corner ng daan. Ay nako. Ano kayo nangyari dun, no? As in, nasa sila, gitna ng, nasa Siguro island. may may kasabayan. Kasi di ba rush hour, pasok pa ng mga sa... Git-gitan, ganon. Since nandito siya sa... Gilid. extreme left. Wala, Siyempre, grabe. hindi na hindi na bulldoze, hindi na ayos. Grabe po kasi ngayon yung lamig. Nasa minus 46 yung real feel. Pero yung temperature sana is minus 36. So, ayan. Actually, yung mga school bus, pagka gano'n na po kalamig, nagka-cancel po sila ng service nila. So, nakadepende po yun sa mga parents. Kung, halimbawa, may ihahatid nila yung mga anak nila sa school, so, pwedeng makapasok. Pero yung iba, pag naka-dependent lang po talaga sila sa bus, hindi na po pumapasok yung mga bata. So, pagka ganon, pwede naman natawagan nyo lang yung school para inform na hindi makapasok yung anak nyo dahil nga canceled yung school bus. So, medyo hirap yung yung fan to paano, yung maingay. Parang hirap siya, matunog. Alas, kinakain niya na yung lane natin. Kasi, Oo nga. Lumalayo siya dun sa kabilang side. Oo. kaya magiging aware din kayo sa mga sa bayan nyo. Kasi baka mamaya magigit kayo kahit sabihin nyo na right of lane nyo yan. Dapat magbigay ka rin ng clearance, no? Kabilaan. Lalo pag itong nasa gitna ka. Consider mo na rin na umiwas. Kasi kagaya po neto, hindi na po kasi makikita yung lane. So, ka na lang, kumbaga susundan mo na lang yung mga nasa unahan mo at yun nga, tansyahin mo lang na may clearance kabilaan yung daanan mo. Ay naku. Alam mo yung pag hindi mo masyado pati nahawakan yung steering wheel, medyo maano ka, no? Hindi mo mababalanse ba yung takbo ng sasakyan pagka, kaya dapat talaga Talaga dalawang kamay ang manibela, diesel. Pag summer, okay naman minsan na pa isa-isa lang nakaride naman. pero hindi talaga advisable na isang kamay lang yung hawak ng manibela. Kasi siguro hindi rin natin masabi yung iba, alam mo yung baguhan lang dito at alam mong kampante sa pagdadrive. Wala sa baguhan, wala. Para sa akin wala sa baguhan, wala sa matagal na. Kasi minsan ang mga matagal na rin, nagbibigay din na kumpiyansa ba. Na matagal na ako nagdadrive pero hindi yan ang reason. Kasi merong mga kasabayan mo na hindi rin nag-iingat ba. Kung mabigla ka, makabig mo. Natin na professional driver ka dito. Kasi ang aksidente wala sa professional, wala sa bago. Ay naku. Buti na lang yung sasakyan na to ni Dadong palaban eh. Oo nga. No? Full talaga ako sa sakyan ko na to. Oo. Kaya sabi ni Dadong, hinaan ko muna yung fan. Sabi ni Dadong, kahit na ganito yung sasakyan niya, ilang taon na to pa? 6? 6 years na. 6 na taon na po niyang nabili to. Tapos, 2008. At, unang owner ba yung pinabilhan mo nito? Hindi. Ay, hindi rin. Pero magaling po yung niya. Maganda siguro yung alaga niya kasi pero usog lang.
Pero ang naging problema mo lang dito pa, mga minor lang, no? At saka Tapos, yung, baterya nung isang taon. saka yung butas sa manifold. Pero Kaya hindi ito naman- medyo may tunog siya pagka binuksan. Medyo maingay. Hindi pero- naman ako masilan sa Sasakyan. ganyan. Mm. Okay lang yun. Importante, alam mo yun, na dadala ka niya kung kahit saan, tsaka hindi ka naaaberya. Lalo ngayong winter, talagang ano siya, subok ni Dadong na ano siya, Mas maasahan. Mas kampante kasi ako dito. Lalo Gusto pag ko kayo i-drive mataas to. yung snow. Tara. Kaya hindi doon niya ano to, ipagpapalit habang maayos pa, hindi niya ano to. Kape muna tayo mga Hindi niya ka-viewers. ibibenta. Tara na po pala tayong dalawa. Oo nga. Bluer than blue. Sadder than sadder. Kanta. Pabuksan mo ako dito pa. Hindi ako makabukas. Open mo si mahal na Reyna. Kasi nagbibidyo. Yan, ganyan. Open mo ako. Nagbibidyo ako, gagi. So, yan, no. Mahal na mahal yan ni Dadong yung sasakyan na yan, eh. Tara. Wala ko kanina kulang hangin. Ano lang pala. Oh, thank you. Ano? Dali. Akala niya kanina kulang ng hangin yung gulong. Frozen lang pala. Oo. Eh, sa sobrang lamig siguro. Alam mo yung parang nanigas. Parang ano siya, hindi pantay. So yung mga ka-viewers, dito muna tayo magpa-warm muna saglit. Up. Bagel pa. Kape muna tayo mga ka-viewers. Hindi nga. Breakfast muna tayo dito mga viewers. Ang sarap uminom ng kape tapos tumunganga saglit, no? Diba? Ang pansamantala kang nanahimik, magmumuni-muni saglit. Ako na sasagot sa'yo. Totoo. Totoo. Parang ano, Yung parang nakawala ka sa problema, ganun. nakarelax ka kahit saglit. Wala kang iisipin. Enjoy mo muna yung moment habang nagsisip ng paborito niyang kape. Medyo magasto sa gas yung sasakyan mo pa. Magkano nag-gas mo isang buwan? Hindi ko na binibilang. Bakit di mo na binibilang? Bakit mo pa bibilangin? Sa pag walang gas, nagagas. Yung sa'yo ang matipid. Kahit na malayo yung biyahe natin dati, no? Ano kasi yan, yung Subaru na sa akin. Parang ano siya, fuel efficient na klase ng sasakyan. Dinala namin dati sa Alberta. Parang ano lang, no? Konti lang yung nagas natin, no? Ay! Sa Vans ba yan? Oo, sa van. Matipid siya. Kumpara sa ibang sasakyan. Kaya, mahal na mahal niyo yung sasakyan niya. Kasi yun nga, parang hindi siya takot pagka mag-snow. Kasi medyo mataas nga. At,
Pero nung snowstorm, medyo Oh, kinabahan din ako. Kinabahan siya nung nag-snowstorm. Kasi nga, siya lang mag-isa at parang hindi niya masyado nakikita yung ano nun, yung daan. So, nagantay siya ng bus. Pero yun lang, no? Maliban dun, parang okay yung biyahe mo lagi. Kahit na mag-snow, basta nakikita ko yung daan. Wala. Kakabahan ka din naman talaga pagka yun parang ano na, puting-puti na yung daan mo na halos zero visibility na, 'di ba? Ayun nga, sabi ko kanina, yung school bus nga talagang nagka-cancel sila pagka ganito nakalamig. Pero dito, yun nga, yung school, may pasok pa din. Tapos, yung trabaho, tuloy pa rin. Walang ano yan. Walang palya. Hindi katulad sa atin, ano? Pag bagyo, sa atin pagka bagyo, abang-abang ka kaagad ng news, no? May pasok Ano ba? ba? May pasok ba? Wala. May cancel ba yung klase o hindi, diba? Kalaban kasi natin dun ulan eh. Baha. Diba? Malakas na hangin, lalo pag bagyo. Lalo na maraming mga lugar na bahain. Eh dito naman, ano lang kasi, yun nga, sobrang lamig lang talaga. Pero, delikado yan. Siyempre, nakakamatay yan pagka matagal ka sa labas na wala kang tamang protection sa katawan. Lalo pagka wala kang sasakyan. No? Kung makapag-sobrahan ka sa, ano, sa lamig, pakiramdam ng mga joints mo. Joints ko, lalo sa akin. Masakit. Mga joints ko sa kamay. Tsaka alam mo Mainit. tsaka alam mo yung parang feeling mo, parang nanginginig ka, na parang may trangkaso ka sa loob. Ganon yung feeling. Kahit sabihin mo na nakabundle up ka, pero syempre, mararamdaman mo talaga yung epekto.